nagbabayad dyan o ang product center nila nagbabayad ng mga stock nilang nagbabantay dyan. So, ano lang tayo? Kung pala hindi yan part ng business. Business nga siya, pero under lang tayo ng marketing. Ibig sabihin, yung kinikita natin is based sa ating effort, sa ating pagpapagod. Ngayon, meron pang isang malupit na quadrant na pag narating mo na yan is talagang ano ka na, mayaman ka na, successful ka na. Ito yung investment quadrant. Ano yan? Yung mga nasa mundo na wala nang magawa sa pera. Alam niyo wala kang magawa sa pera? Kung sino ba yun, wala kang magawa sa pera? May pera na naman ako. Ano yung gagawin ko rito? May pera pa ako kahapon, may pera na naman ako ngayon. Kung may pera na naman ako, sila yon. Yan yung mga nag-invest sa mga malalaking stocks, bumibili na ng mga Jollibee stocks. Hindi yung stocks na tag 1,000 pesos. I mean, million na stocks, billion of stocks. Sila na yan. Yan yung mga bumibili ng mga malalaking mutual fund. Yan, yung mga yan. So, paano ikaw, empleyado, makarating sa mundo ng investment? Paano? Paano kaya, Juan? Paano kaya, kuya? Paano kaya? Yes. So, gamitin natin ito. Yes. Para kung gusto natin, marami ka ng kita, pwede ka nang bumili ng sarili mong franchise. Pwede ka rin pumasok sa investment. Diba? Pero kung ikaw pa lang sa sarili mo, wala. Pumasok ko din, hindi kayo mag-training din. $10 call lang. May dito naman po tissue. Okay, so pupunta tayo ngayon sa mundo ng ating pagkakaiba. Mamaya ako na ito gagawin, ha? Hindi ko muna tayo kay laptop. Pag natin ko na kailangan. Okay. Tayo na lang ako, ha? Ano ba dito yung up arrow? Hindi ko kilala itong laptop na paturo. Oh, click lang to? Okay, paano ko hindi click to? Ayan ha, tingnan mo kung gaano ka-advantage sa mga bagets to, hindi kami marunong ito kayo marunong. Kami mga bagets kasi yan talaga tayo. Ayan na. Hindi yan, sarap yan. Ayaw. Nagalaw. Okay. Alam na natin siguro na. So, tulungan niyo ako kayo taga-basa kasi malabo man ako. Okay, traditional business versus first private business. Ano yung difference kaya ang dalawang yan? May logo talaga lang isa. Tama. Ang galing! May gulay. May gulay tsaka. So, ang nasa traditional, alam natin yan ha. Alam natin yan. Ano yung traditional? Sinabi ko kanina. Andun ka, andun si Kuya. Oh. Ang traditional business ha, may capital. Yes. May capital. Bakit kaya may capital? Negosyo po. Oh, yun. Natin clear. Clear ha? Kasi negosyo. Sino? Saan ka? Hindi, nagaano siya ng exercise. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Sabi ni Senki kanina, malaki. Kasi ang gusto niya, negosyo talaga, pang malakihan. Ano to parang palaging big ang goal ni Senki Pero may mga tao, hindi kayang magkapital na malaki. Dito lang sila sa small. Magkano po na nyo? 50K. May renta ka? Rent? Wala. Si Kuya po, nag-negosyo po. Nasa munisipyo po siya. Sa munisipyo po. Ano po yun? Municipal. Kaya nag-work. Ang asawa, Bahay lang. bahay lang. Okay. So at least po talagang baguhan po sa mundo ng business. So sino po dito nag-business si nanay, di ba? Yes, ikaw, nag-negosyo dati. Ito, ano negosyo mo? Ano mo naman, i-share mo ang business mo. In 5 minutes lang. 5 minutes. Okay. Simula na dumating ako dito simula na dumating kami dito sa Mindoro, hindi, minsan, isang beses lang ako nag-empleyado. Nag-tricycle driver ako. Pero yung sa isip ko kasi, sa mindset ko, hindi kaya yaman sa pagiging empleyado. Ilang yung negosyo? Nagkaroon ako tindahan. Nag-food cart ako. Nagkaroon ako ng pesos sa isda, palengke. Naglako ko ng isda, nagkalamaris ako. Kawayan. Nagkawayan ako. Kahit kabi mong kawayan yun,
boss pa rin ako. Ah, Diba? At may puhunan ka doon. Oh, Meron. Hindi naman siya libre, no? Hindi naman siya totally malaki, pero Dito ka sa small. small Carousel. pa rin. Okay. Pero may kapital ka rin. Meron. Okay. At least ay kakaintindihan tayo. Sa traditional business, ba kailangan mo aralin? Yes. Kailangan? So, inaral mo yung traditional mo. Yung pag-ano nun, in-out nun, kailangan hindi sa palugin po. Okay. So, at least nagkakaintindihan tayo na ang traditional business kailangan mong aralin. Bakit? Kung malaki man yan, alam na kung malaki pinuhunan mo, kailangan mo talaga aralin, di ba? Kung maliit, aralin mo. Bakit? Kung ang isang negosyo, hindi mo inaral, at yan ay nalugi, ano mangyayari? Wala. Di ba? Kailangan mo ba ng skills? Ano ba skills sa Tagalog? Pag-aaral. Skillan. Kagalingan. Karunungan. Yun. Skills, kaalaman. 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 Okay. So halimbawa, ang minanage mo ay, kunyari na lang ako, dali ko na lang kayo sa mundo ko. Restaurant. So wala akong learning or kaalaman sa restaurant, sa concept ng restaurant. Ano kayo mangyari sa restaurant ko? lugi. Lugi. So ibig sabihin, kahit gaano pala kalaki o kaliit ang puhunan mo, pag wala ka nito, lugi ka. Tama po ba? Yes. And then, kaalaman, knowledge. So parang isa lang din na pinagdugtong-dugtong ng kaalaman. So kaya nga di ba tinatawag na nag-aaral ka ng 4 years para kung ano yung field na gusto mo pagka-graduate mo at yun yung negosyong tatahakin mo. Di ba? So kung wala ka talaga niyan, i-expectin mo na ng traditional mo ay lugi. Sales, marketing, and advertisement. Sa traditional business pa, importante yan. Sales. Ano ba? Aba, natural naman. Sobra. Mas negosyo ka eh. Ano ba gusto mo ng negosyo mo? Natural, mabenta mo yung produkto mo. Ano ba? Ikaw nagtinda ka ng anong tinitinda mo? Kalamalas. Kalamaris o kaya mga isda. Kung wala kang sales at wala kang benta, bakit ka pa nagnegosyo?